Praise God for a new day. Praise God for half of our weekend. Praise and thank God na Sunday tomorrow. I really hope na may time po tayong lahat sa Panginoon. Of course, physically kung makapunta sa church. Kung hindi po, online. Of course, you're always welcome to open the Holy Book, prayer. Mas masarap din po yung prayer or, it's part of yung Sabbath or the day of rest na namnamin ang salita ng Diyos. So part of yung rest on the seventh day is not only the physical rest, but finding rest in the presence of God. So during the Old Testament, pagka Sundays, kasama doon yung family time at yung pag-share ng salita ng Diyos. Konting reflection po sa nangyayari sa ating bansa. Maikli lang po to, no? Sabi po ng Bible, kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. Di ba? Magtanim ka ng mangga, ang tutubo dyan ay puno ng mangga. Tanim ka ng puno ng atis, ang tutubo dyan puno ng atis. Magtanim ka ng puno ng santol, tutubo dyan ay santol. So Jeremiah 29:11, yan. So, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Maganda plano sa atin ni Lord, pero may plano din ang demonyo sa atin. So the principle is, ano bang itatanim natin? Sabi po ni Einstein na isa po siya sa pinakamatalino sa mundo. Isa lang po, di ba? Joanne So, why pogi? Mahigpit po asawa ko. Yan po ang answer ko dahil bantay na bantay pati pagkain ko at saka kasi pag nagkakaedad marami ng maintenance medicine. Sabi po ni Einstein, if you keep doing the same thing but expect a different result, yun ay stupidity. So hindi ako naniniwala sa stupidity, calling people stupid or calling anything stupid, pero pakinggan natin yung wisdom nun, di ba? Sabi ng Bible, kung ano itatanim mo, yan ang anihin mo. Sabi naman po ni Einstein, kung ano ang gagawin mo at paulit-ulit mong ginagawa, huwag mong i-expect na iba yung resulta, di ba? So kung araw-araw bilyar, computer games, barkada, hindi nag-aaral sa exam tapos parating 75 ang grade, ba't mo i-expect mag-90 yung grade mo if you're doing the same thing, di ba? Ganon din kung ikaw ay gustong magkadalubhasa or gumaling sa isang sport, di ba? Kung 1 hour practice ka 3 times a week, let's say sa free throw, di ba? Yung si Shaquille O'Neal for example, napakagaling, talagang one of those players na once in a generation. Pero yung weakness niya is free throw. I don't know kung ano naging process niya. But if he didn't if he didn't keep trying something else, then why would you expect you'll do the same thing? Pastor Wilbert Butial, watching from Infanta, Quezon. So, big hug sa mga taga Quezon. Of course po, prayers pa rin po sa mga taga Mindanao, lalo po Davao area at lahat po ng area na tinamaan ng earthquake sa Cebu, dun sa riling pa sa ating mga bagyo, no? So guys, nung Friday, pinasa ng House of Representatives ang budget for 2026, second reading. Sa Monday, third reading, ipapasa na sa amin. So ito po tanong ko sa inyo. Do you think magbabago? Do you think malaki pagbabago? Do you think there will be substantial change? Tatapon ko lang sa inyo ito, and I'm not criticizing kasi part din po ako ng Senado, part din po ng sistema. But if you have the same people and the same system na because of the scandal sa corruption at ghost projects, same proseso ng budget, nagbago lang ng konti, same system, same people, na tanggal yung konti sa DPWH, may bagong secretary, but substantially the same. And then after sa October-November Senate naman, do we expect real change and transformation? I have no doubt it will be a little bit better. But will it be different? Yung pagbabagong gusto natin, yung sinisigaw ng mga kabataan ngayon, yung nirarally natin. So, yung tingin ng iba, sir, change, victory, it's not predictable. It's predictable po.
Kasi kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So, burahin nyo muna yung sinabi kong idea na resign lahat tapos mag-snap or special election. But can we not come out with earth-shaking, game-changer ideas para magbago, para sa 2026, hindi lang a little bit better, hindi lang nabawasan ng konti pang corruption, di ba? Hindi lang yung makikita ng tao, dati may ghost, ngayon wala, pero lumipat lang sa iba yung style ng corruption. Ang kailangan po natin ay hindi revolusyon. Maraming revolusyon na sa buong mundo. Dumaan tayo sa people power, EDSA 2, pero walang revolution of the heart eh. Walang tunay na pagbabago, walang pagpapalit sa ating core values at saka culture, di ba? So ang kailangan po natin ay isang spiritual revival, di ba? Ang kinakalaban po natin dito ay hindi lang flesh, hindi lang natural, kung hindi meron din spiritual side. So kung Sunday magsisimba tayo, tapos sasabihin natin bawal magsinungaling, bawal magnakaw, dapat gumawa ng tama. Pagdating ng Monday to Saturday, sabihin natin dapat maging practical tayo. Wala pong magbabago kasi hindi natin ina-apply yung spiritual side at yung values sa ating pang-araw-araw ng buhay. So we'll talk more about that, and again, when I challenge you, I'm also challenging myself. When I criticize you, I criticize myself. Para to sa Facebook group natin kasi minsan binabali yung sinasabi natin. But something to think about because every minute, every hour, every day, every week, mahalaga po sa atin. And kailangan na po talaga ng Pilipinas ng tunay na pagbabago. Good night everyone. God bless. Have a good weekend po.